mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Hello, happy morning. Mga paabak po, kaya kayo nga. Naimbaga-bigat kada kayo amin, apo. Siyempre, nandito pa rin ang tropang Good Morning Tarlac. Ako po yung lingkod, Leng Lopez Jamson po. My partner, hi! Diyan ka muna. Yes, at ako naman po si Jam Torio. Good morning to everyone. Mas Santos, sa kabasan si Kane Amin. Ayan, magkabilang mundo na naman po kami ngayon ni Miss Leng. Yes, oo. At siyempre, may time na split muna tayo. Yes. Pero madalang naman po na nag-split kami ng aking partner. Pero siyempre, kumusta na po kayo? At tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating Good Morning Tarlac. At naka-streaming na po kami. Yes, syempre po, hindi po mawawala ang ating streaming sa Facebook page po ng RTV Tarlac Channel 26. At sa mga mahilig naman po mag-YouTube dyan, isearch lang ang RTV Tarlac Channel 26 din po. Sa mga may antena ay Channel 26 at kapag converged cable ay 102 channel. Yes. And napapakinggan din po kami sa ating DCTC AM station. Karetang makirandam kaya kayo, maya pa abak kaya kayo ngan. At salamat lagi, salamat po lagi sa inyong pagkikinig at pagantabay. Jam, alam mo, medyo nakalabas tayo ng late na kagabi, At napansin ko, naobserbahan ko, ang linis-linis ng Ertaniedo. So, ibig sabihin, yung oras na gabi, naglilinis na sila, yung ating pong mga nangangalaga sa kalinisan. Yes, meron kasi kami. Tuloy-tuloy ang kanilang clearing operation kahit anong oras. Kasi madalang ako lumabas ng gabi kasamang Jam, lalo na medyo late na, Kaya sabi ko, wow, ang linis-linis. Ako mismo, nakita ko sa mata ko kung gaano, di ba? Kung gaano kalinis. Tapos nakita ko yung kariton na dala-dala, yung mga boxes of mga karton ba, siguro na, alam mo na, mga tinapon siguro, palengke kasi yun harap ng palengke, Kaya sabi ko, wow naman, magamis na kasi pag andalang ko kasi lumabas paggabi, medyo na late nga, kaya siguro yung mata ko, pasensya na, At hindi ako nakapag-studio ngayon, pero
Masaya po tayo, natutuwa tayo. Sana, samahan po natin, makiisa tayo sa kalinisan din, dahil nagpapagod po for implementing this clearing operation. Siyempre po sa direktiba ng ating Lady Mayor Christy Angeles. At ngayon kasamang siya, na napakagandang tignan kapag malinis. Para bang, Ang diba? sarap-sarap maglakad-lakad, Miss Leng, kapag ang linis ng mga nakikita. Yung para bang kahit sa kama tingin, wow naman, Ang na ganda. sana laging gano'n, di ba? Kasi ang ating city government po ay at yung sendro at iba pa na kaantabay sa clearing operation kasamang dyan, please lang makiisa po tayo. Yes. Yun ang ating gawin bilang contribution po natin to make Tarlac City clean and green, di ba? Kasamang jam. Yes, at nakakaingganyong kumain-kain ng mga street food, Miss Leng, dahil sobrang linis ng lugar. Oo. Kaya sabi ko, nagulat ako talaga. Ay, sabi ko, ganito pala dito ngayon. I mean, not ngayon, palagi naman siguro. Yes. Di ba? Kasamang jam. Yes. Because of the clearing operation. Yun lang, na-share lang natin dito sa ating program. So, sa lahat po, congratulations sa ating city government headed by Our Lady Mayor Christy Angeles. Tulungan po natin the Sendro, the Poso, yung mga kaantabay po sa kalinisan. Kaya may mga empleyado na gabi, alam mo na, siguro ito yung mga JO, kaya sang katutak na mga karton na magagamit pa nila, basura na magiging pera pa. Yes. Okay, Jam, alam mo, may babatiin ako. Ako rin, Miss Leng. Yesterday, birthday niya, belated na, kay Father Randy Salunga. Siya po kasi yung parish priest ng Parokya del Espiritu Santo. And siya rin po yung Caritas Director. Ito po yung Parokya del Espiritu Santo dyan sa may Barangay San Luis. At medyo lagi akong nakaka-attend ng misa dyan. Napaka saya ng celebration, bukas na lang natin i-share kasi yung mga photos na nag-gather ko medyo not available today. So Father Randy Salunga, happy birthday po mula sa amin dito sa RTV Tarlac Channel 26 DCTC and 1FM. So Jam, baka may babatiin ka pa dyan. Siyempre, Miss Leng, hindi mawawala ang ating pagbati ng advance happy birthday para kay Miss Leng Tiamzon. Ayan, talagang may pa-background music, Miss Leng, para sa inyo. Salamat, at talagang hindi natinag yung 1 week birthday greeting sa akin, Thank you. Alam mo, nakakataba ng puso. Kasi, di ba, kapag nagigreet ka ng birthday mo, kahit na simple lang ang feeding program, yung bang nagsasama-sama yung mga, of course, the family, pamilya ko sa inyo. Alam mo naman, second home ko na yan eh. Yes. Di ba? Tayo kasi parang second home na natin to. Paminsan parang mas matagal pa yung stay natin sa trabaho, yung pakikisama natin sa inyo, And of course, may mga friends pa rin tayo abroad, dito, kamag-anakan, na hindi ko alam, parang yung masarap talaga na nagigreet ka, Di ba, Jam? Yes, Ikaw Miss naranasan mo din Leng. yan eh. Pero hindi rin po mawawala, Thank you so syempre, much. pagbati rin po, di ba, Miss Leng, sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan ngayong araw. Oo. At enjoy your day. At yung mantra? Yung mantra nga po natin dito sa Good Morning Tarlac, kainin nyo po lahat ng gusto nyo pong kainin, gawin nyo po lahat ng gusto nyong gawin, just make sure na safe po kayo. Oo. Wait lang, sandali. Merong papunta daw dito. Naku. May bisita na ata, Miss Leng. Mukhang may bisita na akong advance. Oo, galing pa ng Ilocos eh. May mag-message kasi. Wow. Kaya
Aha. May unexpected bisita. Pero sabi nga naman, um, kahit saan man yan, at kahit hindi bongga, yun lang, magsama-sama kayo, malaking na yon, malaking bagay na yon, ito mga pupunta rito sa akin na galing ng Ilocos, hindi man nila alam na birthday ko Nagkataon lang. Yes, nagkataon. Papunta raw sila dito, dahil nga may dadalawin din silang kapatid dito actually sa Barangay San Luis din. Okay? So, ayan po. At enjoy your day, your special and happy day. So, sabi nga natin kanina, hindi masyadong maginaw ngayon, although naka-show tayo, meron pa rin. Paglabas mo kasi mahangin. Dito sa amin, medyo mahangin pa rin kasamang jam, Diyan kaya sa atin, mahangin pa rin. Medyo malinsangan na rito, Miss Leng, dahil siguro dagdag na rin yung marami ng mga sasakyan dahil nagbalik na sa pasok yung mga bata. Yes, tama ka. At, ayan, this time siguro, bakit kaya humina yung ating amihan? Yahatid yan ng ating weather specialist na si Obet Badrina. Ano bang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito? Obet? Magandang umaga ng Lunes sa inyong lahat at narito na po ang lagay ng ating panahon ngayong January 29, 2024. Makikita nga natin sa ating latest satellite images na patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na sa malaking bahagi ng ating bansa na patuloy na magdadala ng malamig na mga gabi at generally fair weather, lalong-lalo dito sa may western section ng ating bansa. Samantala naman, makikita natin itong bahagi sa may silangan ng Mindanao. Ito ay cloud clusters na maari magdala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa bahagi ng Caraga at Davao Region. Kaya sa mga kababayan natin sa may eastern section ng Mindanao, iba yung pag-iingat sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Wala pa rin naman tayong nakikitang anumang posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Posible nga, lalo't patapos na ang buwan ng Enero, ay wala tayong naasahang magiging bagyo within the week. At narito ang ating inaasahang panahon dito sa bahagi ng Luzon. Makikita natin dito sa may Cagayan Valley Region, Cordillera, kasama na rin itong bahagi ng Aurora, Quezon at Bicol Region. Patuloy na makararanas ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan na dulot nga yan ng northeast monsoon o hanging amihan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon ay patuloy na makararanas ng mga isolated o pulo-pulong mahihinang pag-ulan. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag, nasa 19 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 12 to 22 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Metro Manila, nasa 21 to 28 degrees Celsius. 18 to 28 degrees Celsius naman sa Tagaytay. Habang sa Tuguegarao, nasa 20 to 27 degrees Celsius. At dito sa may bahagi ng Legazpi, inaasahan natin nasa 23 to 29 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Sa bahagi ng Palawan, inaasahan din natin ng mga isolated o pulo-pulong mahihinang pag-ulan na may temperatura sa Calayan Island nasa 25 to 30 degrees Celsius, habang dito sa may Puerto Princesa City ay nasa 24 to 31 degrees Celsius. Magiging maulap naman ang kalangitan na may mahihinang pag-ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas, yung area ng Samar Provinces, kasama din yung Biliran at Leyte Provinces. Sa lalabing bahagi naman ng Visayas, itong Western and Central Visayas ay makararanas din ng mga isolated o pulo-pulong mahihinang pag-ulan. Yung agwat nga ng temperatura sa Tacloban nasa 24 to 29 degrees Celsius hanggang 29 degrees Celsius sa Cebu, habang 24 to 28 degrees Celsius sa bahagi ng Iloilo. Dito sa Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan pero mas malaking tsansa ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at kalat-kalat ang mga pagkilat-pagkulog dulot nga nito ng cloud clusters na papalapit sa may bahagi nitong Mindanao, particular na sa may eastern section. Itong cloud cluster na to ay trough o extension ng low pressure area. Mga low pressure area ito sa may bahagi ng equator. Yung agwat ng temperatura natin sa may bahagi ng Cagayan de Oro ay 24 to 29 degrees Celsius. Sa Davao, 23 to 30 degrees Celsius. Sa Zamboanga naman, nasa 23 to 32 degrees Celsius. Nalalabing bahagi ng Mindanao, makararanas pa rin ng mga isolated
rain showers and thunderstorms para sa araw na ito. At dahil naman sa northeast monsoon o hanging amihan, may nakataas pa rin tayong gale warning dito sa may northern seaboard ng Northern Luzon, yung bahagi ng Batanes, kasama yung Calayan at Pabuyan Islands. Meron din tayong gale warning sa mga baybay ng Southern Luzon. Ito yung area ng northern eastern coast ng Camarines Sur, kasama yung Catanduanes, eastern coast ng Albay, northern eastern coast ng Sorsogon, kasama din yung occidental at oriental Mindoro, at itong Palawan, kasama yung Calamian, Puyo, Kalayaan at Cagayancillo Islands. May nakataas din tayong gale warning, yung babala natin sa mga malalakas na alon ng karagatan sa may bahagi ng Kabisayaan, ang northern, eastern at Samar provinces, kasama din yung Biliran, itong bahagi ng Leyte, gayon din itong southern Leyte, yung Antique kasama yung Caluya Islands, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at gayon din sa may Negros Oriental. May nakataas din tayong gale warning sa may bahagi ng Mindanao, partikular na sa Dinagat Islands, sa Surigao del Norte, kasama yung Siargao at Bocas Grande Islands, gayon din sa Surigao del Sur, silangang bahagi o baybayin ng Davao Oriental at dito sa may bahagi ng Zamboanga del Norte. Sa mga binanggit kong lugar, delikadong maglayag yung mga maliit sa sakyang pandagat, maliit na mga bangka dahil nga maaari yung karagatan dulot ng northeast monsoon o hanging amihan. Narito naman natin inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Makikita natin sa Kamaynilaan, dito sa Baguio at Legazpi City ay makararanas pa rin ang epekto ng northeast monsoon o hanging amihan. Posible pa rin yung mga isolated o pulo-pulong mahihinang pag-ulan. Yung agwat ng temperatura in the next 3 days dito sa Metro Manila ay mula 22 to 31 degrees Celsius sa Baguio, 12 to 23 degrees Celsius, habang sa Legazpi ay mula 22 to 30 degrees Celsius. Dito sa may Kabisayaan, inaasahan natin na lalapit itong trough o extension ng low pressure area, yung cloud clusters na binabanggit ko kanina sa may bahagi ng Central at Eastern Visayas. Kaya sa mga susunod na araw hanggang araw ng Huwebes, posibleng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan yung mararanasan sa Cebu at sa Tacloban, habang mga isolated rain showers and thunderstorms naman sa may Iloilo City. Ang agwat ng temperature in the next 3 days sa Metro Cebu, mula 24 to 30 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, mula 24 to 30 degrees Celsius. At sa Tacloban, 23 to 30 degrees Celsius. At sa Mindanao, kung saan nga lalapit itong cloud clusters o trough na or extension ng low pressure area, malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Metro Davao at gayon din sa may Cagayan de Oro City sa susunod na 3 araw, habang mga isolated rain showers and thunderstorms naman sa bahagi ng Zamboanga City. Sa Metro Davao, 23 to 31 degrees Celsius ay nasa ang temperature in the next 3 days. Sa Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius, habang Zamboanga City ay 23 to 33 degrees Celsius. Ang araw natin, sisikat, ganap na alas 6:25 na umaga at lulubog, ganap na 5:53 ng hapon. At sundan po rin tayo sa iba't ibang mga social media platforms, sa X, Facebook, YouTube, at sa ating website pag-asa.dosa.gov.ph. At live po na nagbibigay ng update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Yes, Obet Badrina, thank you so much. Yan po yung ating lagay ng ating panahon ngayong araw na ito. And now, ang ating pong mga may init na mga balitang nasyonal, yahatid po yan ng ating kasamang si Jam Torio. Yes, Miss Leng, narito na po ang may init na balitang nasyonal mula sa Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Pagbawas sa interest rate, maaaring ipatupad sa mga susunod na buwan ayon sa BSP. Maaaring magpatupad ng pagbabawas ng interest rate ngayong taon. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas, Gov. Eli Remolona, na may posibilidad na maipatutupad ito sa unang 6 na buwan ng taon. Sa kasalukuyan kasi ay ang reverse repurchase rate na ginagamit ng mga bangko ay nasa 6.5% na. Bagamat bumaba ang inflation noong December na 3.9%, subalit ang average na 6% na mas mataas sa 2 hanggang 4% na target range. Dagdag pa nito na inaasahan na magkakaroon ng paglago ng gross domestic products ngayong taon na mahihigitan ng nakaraang taon. Balita sa Radyo Pilipino. Ex-President Duterte may pagdududa sa isinusulong na People's Initiative. Nagkaroon ng pagdududa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinusulong na People's Initiative.
sa tulumpati nito sa isinagawang prayer rally sa Davao City na hindi dapat napalitan ang konstitusyon dahil ito ang itinuturing na bahay ng bansa. Hindi rin tama umano ang proseso ng mga mambabatas na magpapirma dahil dapat ang magsasagawa nito ay ang DILG na ipapasa sa mga barangay hanggang sa national level. Magugunitang itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez na siya ang pasimuno ng People's Initiative kung saan bawat pirma ng mga mamamayan ay may kapalit na pera. Balita sa Radyo Pilipino. Kick-off rally ng Bagong Pilipinas, generally peaceful ayon sa PNP. Pangkalahatang naging mapayapa ang kick-off rally para sa Bagong Pilipinas na isinagawa sa Quirino Grandstand sa Luneta, Maynila kamakailan. Ito ay batay sa naging pagtaya ng Philippine National Police bago, habang at matapos ang isinagawang pagtitipon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, may mga naiulat sa kanila na dumalo sa naturang pagtitipon na kinakailangang bigyan ng agarang atensyong medikal dahil sa pagkahilo at iba pang mga minor illness. Pero sumatotal anya ay naging maayos at mapayapa naman ang kabuang takbo ng nasabing pagtitipon at wala silang naitalang anumang untoward incidents. Sa kabuuan, ani ni Fajardo, nagpakalat sila ng aabot sa 3,587 na mga tauhan bukod pa sa tinatawag na force multipliers mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection. Gayon din ang mga nakastandby na medical teams mula sa Metropolitan Manila Development Authority at lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Tinataya na mga aabot sa 400,000 individual ang dumalo sa naturang pagtitipon. Balita sa Radyo Pilipino. Sa iba pang mga balita, Dinagyang Festival magsilbing paalala ng pangalagaan, protektahan at itaguyod ang pagkakakilanlang Pilipino ayon kay PBBM. Nagpahayag ng kanyang pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mamamayan ng Iloilo. Sinamantala din ng Pangulo ang pagkakataon upang paalalahanan ng mga deboto ni Senior Santo Niño na nagdiriwang ng Dinagyang Festival upang manguna sa pangangalaga, pagprotekta at pagtataguyod ng pagkakakilanlang Pilipino. Ani ng Pangulo, let the Dinagyang Festival serve as a reminder of our collective responsibility to preserve, protect, and promote our identity in these changing times. Binigyang diin din ng Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap, masisiguro ng kapwa Pilipino ang pagpapatuloy ng natatanging paraan ng pamumuhay sa bansa. Tinukoy din ito ang pagdiriwang bilang isang kaganapan na nagpapakita ng kasiglahan ng Iloilo at ang malalim na pakiramdam ng pagkakaisa at pagmamalaki na tumutukoy sa mga tao nito. Ayon pa sa Pangulo, ang Dinagyang Festival ay refleksyon ng mayaman at makulay na mosaik na bumubuo sa lahat ng ating mga katutubong grupo, kasama na ang magigiting at matatag na mga ati. Ang Dinagyang Festival ay isa sa mga taunang inaasahang pagdiriwang sa Pilipinas bilang parangal sa Santo Niño, ang banal na bata. Ito ay pinagdiriwang tuwing ika-4 na linggo ng Enero sa Iloilo City. Balita sa Radyo Pilipino. At yan po ang ating mga balitang national. Balik sa iyo, Miss Leng. Yes, Jam. Maraming salamat. At yan po ang ating mga latest national updates. So, happy morning. Ayan, naka-view yung aking mga ate sa kanilang biyahe, no? Papunta dito sa Tarlac from Ilocos Sur. Ayan, si Jen, si Ate Remy, and si Kuya Ernie. Okay, so this time naman, syempre po, bigyan daan pa rin po natin ang ilan sa ating mga regular segments pa rin po dito sa ating pong Good Morning Tarlac. And now, eto na po ang ating special segment pa rin, o regular, dito sa ating Good Morning Tarlac, ang ating Amyanan Media Channel Reports.
ikatlong Command Conference sa Tarlac City, ipinakita ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines ang malalaking tagumpay na kanilang naiambag sa seguridad ng bansa noong nakaraang taon at itinakda ang kanilang mga layunin para sa 2024. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Divina Mercado. Sa isinagawang year-end assessment at first quarter 2024 command conference nitong Martes, ipinagmalaki ng NOLCOM ang matagumpay na neutralisasyon ng 117 membro ng Communist Terrorist Group at ang pag-recover ng 149 na armas para sa taong 2023. Bukod dito, naitala din ang pagbawi ng suporta ng 355 CTG supporters, kabilang na ang mga underground mass organizations at NPA mass supporters, na siyang nagpapakita ng pagbaba ng lokal na suporta para sa mga teroristang grupo. Bilang pagtalima sa batas ng pandaigdigang karapatang pantao, inuulat ng NOLCOM ang pagsasampa ng 139 na kaso ng paglabag sa international humanitarian law laban sa mga pangunahing lider at taga-suporta ng komunistang teroristang grupo. Ang tagumpay na ito ay tinuturing na bunga ng malapitang koordinasyon at masigasig na pagtatrabaho ng mga unit ng NOLCOM, kasama na ang 5th Infantry Division, 7th Infantry Division, Naval Forces Northern Luzon, Tactical Operations Wing Northern Luzon at ang mga komunidad na kanilang pinagsisilbihan. Sa pagsulong ng pagbabantay ng territorial integrity at sovereignty ng West Philippine Sea, isinagawa ng NOLCOM ang 156 maritime patrols noong 2023 sa mga maritime areas kasama na ang Bajo de Masinloc, Philippine Rise at ang Batanes Strait. Patuloy na pinaigting ng command ang kanilang control of sea lines of communication sa pamamagitan ng pagtatayo ng littoral monitoring stations at detachments sa kanilang mga operational areas. Naging bahagi rin sila ng mga critical na operasyon tulad ng search and rescue, retrieval, fire suppression at relief operations na napatunayan sa panahon ng Typhoon Egay at ang paghahanap sa mga nawawalang Cessna planes sa Apayao at Isabela. Ipinapaalala naman ni Lieutenant General Fernil G. Buca, ang commander ng NOLCOM, ang kahalagahan ng patuloy na pagtatrabaho para sa katuparan ng misyon ng NOLCOM. Aniya, ang ating mga tagumpay noong 2023 ay patunay ng ating dedikasyon at kakayahan, subalit hindi tayo dapat maging kampante. Dapat lagi tayong maging handa at proaktibo sa anumang hamon na darating sa seguridad ng ating mga komunidad. Mula dito sa Tarlac City, para sa Amyanan Reports, ako si Divina Mercado, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Yes, maraming salamat sa ating mga partners from the Northern Luzon Command, headed by Lieutenant General Fernil Buca, the men and women of Northern Luzon Command. So yan po ang ating Anyanan Media Channel reports. And now, nagbabalik po ang aking partner para sa kanyang Tarlac News Roundup. Cham! Sa ulo ng ating mga balita, Cash for Work Program Workers Payout isinagawa. Mga local products, bida sa Bamban Agri-Trade Fair 2024. Tarlac Ecotourism Park Access Road, itinayo ng DPWH. At ngayon, narito ang detalye ng ating mga balita. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at Tarlac Agricultural University ay nagsagawa kamakailan ng ceremonial payout para sa mga kalahok sa programang Cash for Work. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan, Comprehensive Integrated Delivery of Social Services,
ay ginanap kamakailan sa Continuing Education Center. Alinsunod sa kasunduan sa gobyerno, ang mga estudyante ng TAU at alumni ay maglalaan ng 4 na oras na trabaho araw-araw sa loob ng 3 buwan. Layunin ng programa ay ang mabawasan ng kahirapan sa pamamagitan ng epektibong pagbibigay ng serbisyo, good governance at poverty reduction. Bida sa 3 araw na aktibidad ang iba't ibang mga local produce ng mga farmers sa bayan ng Bamban. Ang aktibidad ay parte ng Bamban Cultural Week celebration na naglalayong palakasin ng kultura, produkto at mga tao sa bayan upang matulungan ng mga magsasaka na maibenta sa merkado ang kanilang mga ani. Ipinaliwanag ni Bamban Mayor Alice Lialgo na ang sentro ng Bamban Cultural Week celebration ay ang kahalagahan ng mga tao at ang cultural identity ng bayan ng Bamban. 15 barangay ang nakilahok kamakailan sa isinagawang Agri-Trade Fair. Bida sa kanilang mga booth ang kanilang mga tindang gulay, prutas, isda, Carabao's milk, woodcraft, rice delicacies, condiments, banana chips at iba pa. Sa iba pang mga balita, tapos na ang pagsasagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng 5.182 km Tarlac Ecotourism Park Access Road. Ang proyekto ay mayroong ding LED street lights, warning at informative signs at solar pavement markers. Binigyang diin ni DPWH Tarlac 1st District Engineer Neil Farala na ang pinabuting road infrastructure at safety measures sa lugar ay nagbibigay ginhawa sa mga motorista, lalo na sa mga bumabiyahe sa gabi. Ang pagkumpleto ng 100.3 million pesos project ay pinondohan sa ilalim ng Special Road Fund Motor Vehicle User Charge bilang bahagi ng 2023 national budget. Idinagdag ni DPWH Tarlac 1st District Engineer Farala na ang DPWH ay nakatuon sa pagpapahusay ng kalsada patungo sa sikat na lugar ng turismo sa San Jose Tarlac upang mapalakas ang industriya ng turismo sa lugar at lokal na ekonomiya. At yan ang ating mga balita. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Yes, Jam. Maraming salamat. Yan po ang ating Tarlac News Roundup. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Happy morning sa lahat, ano? And RJ, baka may ano tayo dun sa labas na naghihintay. Paki-check lang, ano? From Balikbayan, from Canada naman. At medyo dumalaw din sila. Kaso lang talagang hindi ako nakapunta na maaga sa station. So, pasensya na po. And now, sa ating Tarlac updates from our source, the Tarlac City Information Office naman po natin. Ito yung Green Program ng lungsod po ng Tarlac. Under the leadership of our Lady Mayor, Christy Angeles, mas lalo pong gumanda ang tanawin ng ating Tarlac City Plazuela at bilang pagsunod po sa layunin ng Green Program, tuloy-tuloy ang pagsasaayos po ng Tarlac City Plaza na nasa puso lang po yan ng syudad at nagsisilbing simbolo ng matatag at patuloy na pag-asenso ng lungsod po ng Tarlac. Inilunsad po ito ng DBM, programang naglalayong pag-ibayuhin ang mga pamayanan sa pamagitan ng pagtayo at inklusyon ng mga makakalikasan na pasilidad at infrastruktura po sa ilalim ng Build. Sa direktiba po ng ating Lady Mayor Christy Angeles at sa pagsisikap ng bawat kawani ng pamahalang lungsod, asahan ng punong-puno na inspirasyon, mga aktibidad na lalong mas marami pang makilahok sa pananatili ng kagandahan ng plaza at kapaligiran. Opo, ang gaganda ng mga taniman doon, di ba, kasamang Jam. At kaya nga napalilibutan po ito ng mga halaman. So, yun yung Green Program sa tulong po ng DBM. And now, honesty can make you angel worthy.
Sinurrender po ng empleyado mula sa City Engineer's Office na si Mr. Franklin Canlasang isang wallet na kanya pong napulot dyan sa may barangay Barasbaras at upang maisoli po ito sa nagmamay-ari. Maapaw na kaligayahan at pasalamat naman ang sukli ni Miss Cristina Lustriana ng kanya pong tinanggap ang kanyang wallet na meron pong lamang IDs, cash, at iba pang importanteng gamit. Gaya po ng turo ng ating Lady Mayor Christy Angeles bilang isang mamamayan at kawani ng pamahalaan, higit sa sapat ang pagiging tapat. So, honesty is the best policy talaga, kahit saan man po, And, eto pa, Serbisyong Anghel sa Barangay San Juan Bautista. Tunghayan po natin yung mga serbisyo, programa at proyekto ng ating City Government of Tarlac para sa mga residente po ng Barangay San Juan Bautista. Tunay na serbisyo Anghel. Kaya lubos po ang pasasalamat ng pamunuan ng barangay at mga residente po nito. Let's watch this. Mayor, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat kami inyong binigyan ng barangay hall na mas madali pong hanapin sa ciudad ng Tarlac. Kami po ay nagpapasalamat rin po sa inyo sapagkat napadali po ang aking trabaho bilang sekretary po ng Barangay San Juan Bautista. Hindi po tulad nung dati, Mayor, dati pong barangay po namin is nasa Zone 4 po, nasa may looban po, na mahirap pong hanapin sapagkat po nasa looban po. Hindi po siya tulad ngayon na along the highway na lang po siya at madali na lang po itong makita ng mga tao po. Muli, Mayor, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at sa buong syudad po ng Tarlac City at bilang barangay secretary po, nagpapasalamat po kami na lubos sa inyo. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mayor na wala pong sawang tumutulong, sumusuporta at sa lahat po ng mga programa ng aming barangay.